This is it! Politics! Latest bihis ng showbiz! Bira! Oh my God! Maghahatid sa atin ng balita kasama sina Jobert at Derek Chan ang mga kasama natin sa Oras na opinyon, talakayan at diskusyon. Oras na opinyon, talakayan at diskusyon. Gusto ko lang maano ko sa kanya that irespeto mo yung programa namin. Oras na opinyon, talakayan at diskusyon. Ay, magandang oras mo sa inyo. Alam ko excited na kayo dahil weekend na naman! Kaya tara na, pasok na kayo sa dati niyong tambayan na ngayon ay ginagawa niyong isa sa inyong mga minamahal na tahanan. Ito po ang OOTD. Oras ng opinyon. Talakayan at diskusyon. With my nanay na pareho kami naka-green ngayon, pero ang mga utak namin ay hindi pamberde, kundi, ay, tawang-tawa si ano? Oh, may reaction dyan. Action agad. Kundi on the go palagi. Kasama ko, of course, ang political at showbiz official dome ng OOTD, ang aking mahal na si Nanay Jobert Socaldito. Oh my God, mas mahal kita anak ko, direct chops mo ng salat. Mahal din kita Pangkoy, huwag kang kalala. Si Lea ng mahal ko. Mahal ka namin, Lea. Wala sila yan. Kaya anak ko, magandang gabi sa inyo at sana ay mag-enjoy kayo sa ating pagtatalakay ng mga bagay-bagay hanggang matapos ang ating podcast. Yes. Podcast. Of course, katatapos lang talaga ng aming show sa Labrador, Pangasinan. Yes. Ilang libo, mga 9 to 10,000 Boy Scout na kasama sa Pangasinan, sa San Carlos City at Alamino City na nagsama-sama at nanood ng Diwata Adventure. Grabe na. Walang katapusang pag-congratulate ko sa inyo anak, lalo sa iyo kasi just I know how you worked so hard, just ko sleepless nights, so talo mo pa yung anxiety attack. May anxiety attack ko. Hindi, iba lang talaga na yung pakiramdam na minamahal yung bawat pag-perform mo ay minamahal at niyayakap ka. Alam mo, it's nice to hear that. Every week, sana every week may show ka. Ay, naku, dapat hindi claiming. Pero sa patuloy na pagmamahal din ng mga OOTDs natin ay, eto, nandito tayo kahit pagod na pagod tayo. Kaya diretso na tayo sa This Is It! Politics. I'm sure naman, nabalitaan nyo na the past 2 weeks. Anong balita, Nay? Oh my God, Lala is dead. Hindi, Taas ang energy. naalala mo si Lieutenant Ruina Garma. Garma. Si Ruina Garma, who was then PCSO General Manager for during the time of President Duterte. PRRD former, Yes. no? Oo, tapos, di ba, it was kind of tough for the Quadcom before na makuha ang kooperasyon nitong babaeng ito. Kasi parang kumbaga, when I was watching her earlier times, no, during the Quadcom hearing, kasi tao ni Duterte ito, tsaka talaga mailap at tsaka very strong talaga ang conviction niya sa kanyang bawat sinasabi. Kumbaga, isipin mo isang heartless woman na na-implicate sa maraming killings na parang she was involved, no? It may not be hindi siya pumatay, pero yung kumbaga yung kung ano mga utos ni Duterte Alam niya lahat. Oo, alam niya, dinidelegate din niya sa iba. Kumbaga, ang daming mga pangyayaring gano'n na talagang dinideny niya during the first days of the hearing until finally, after she was being contempted, na contempt of court ito Kumbaga, na-contempt siya, kaya nakulong siya doon sa House of Representatives. So, siguro, iba kasi pag naka-experience ka ng pagka-detain, pagkakulong, when your environment suddenly changes, kumbaga, hindi mo na alam kung ano ba to, parang ikaw ay naka-seclude ka sa isang kwarto na you don't have anyone to talk to, wala kang fresh air, yung gano'n, nakakulong ka. Kahit sabi mo na air condition pa yan. Marirealize mo ang maraming bagay na kung saan mo dapat isalba ang sarili mo bago yung iba. Diba, there you realize that by telling the truth, you save yourself. Yes. At saka, na-save mo rin ang dapat i-save kasi nga, nagsasalta ka na ng totoo. That's where her cooperation started with the Congress. At doon tayo maniniwala na ang yung pagsasabi ng tapat ay will set you free. Yes. Will set you Yes. free. Kumbaga, there's some risks on her part. Kasi syempre, kapag kumanta ka, alam mo naman sa kanyang language, no? Kanta ka nga, Pag kumanta Pangkoy. ka, Wala ako sa... oh, by myself. Pinakanta si Pangkoy. Oh, ba?
Anyway, Nakainis. so yun. Kumbaga, so ginawa niya ito, ay nag-cooperate siya, tapos pero ang kalaban mo was a former president na kahit sabihin mo na wala sa posisyon yan ngayon, is still very influential. Kumbaga, fresh pa yan eh. May mga tao yan, hawak niya AFP, may mga generals siyang mahawak, at we don't know how he plays his game. Kasi tulad na sasabi ni President Duterte in his statements, no? Many times over. Sorry nga, sige. Na marami na siyang pinapatay, marami siyang pinatay, marami siyang binaril. I don't know if he was just playing with words, pero still, no, andun pa rin yung, alam mo, kasi nakikita mo yung tapang niya eh. At saka pag medyo naipit na siya, sabi na niya, joke. Joke lang. Di ba? Anyway, ito si Rina Garma na hinulaan nila, they doubt on her na meron parang relasyon doon kay President Duterte. Alam mo yan? Anyway, this lady, ay nag-attempt ito na lumipad papuntang States last September, just before the Quadcom hearing on her. Bago yung hearing sa kanya. May visa pa siya? JK. May visa siya, yeah. Kasama kanyang daughter. They went to the States, no, via Japan. Japan ang kanyang stopover. Okay? So, pagdating sa Japan, nag-layover sila ng mga 8 hours yata, if I'm not mistaken. Correct me if I'm wrong. Ngayon, comment ka lang dyan, OT dyan. comment ka lang, Heights, comment ka lang. Ngayon, ang ginawa, when paalis na sila, she boarded na, magbo-board na sila ng kanyang daughter, papunta na ng States, no, in Japan immigration. Hinold na siya. Hindi na siya pinasakay, silang mag-ina. Hindi na siya pinasakay. At wala siyang, tinatanong kung bakit. Basta ang sabi, invalid na raw ang kanyang visa. Ang kanyang US visa. So, hindi malinaw sa kanya kung paano nag-invalid kasi Nakalabas siya. Nakadaan siya ng Philippine Immigration. Immigration eh. Tapos nakarating ng Japan. Yes. Tapos, at saka yung ticket lang is connecting flight eh. Kumbaga ako nga, hindi ko maintindihan bakit hindi siya nakasakay in Japan. Same airline din naman. Same airline. Okay. So, yun. So, balik siya sa Pilipinas. The day after, balik siya. So, tapos nagsimula ng Senate, ang congressional hearing sa kanya, ang Quadcom. Ngayon, natapos na, marami na napag-usapan, marami na siyang in-squeal, marami siyang inamin and everything, tapos na-lift na yung kanyang contempt, kaya maaliwalas na nakawala na siya dun sa House of Representatives na pagka-detain niya. Ngayon, siyempre, ang problema niya ngayon, ang kalaban niya naman ngayon, ay ang, maaari hindi natin alam, na the threat from the Duterte camp. Kasi siyempre, hindi na siya naka-house dun sa House of Representatives eh. Malayo na siya eh. She's outside in her home. Kung saan siya nakatira. Pwedeng pasundan yan. Pwedeng magkaroon ng threat. November 7, ay nakalipad ang babaeng ito. Uli. Okay. Nakalipad siya papuntang Amerika. They were supposed to go to Washington DC na kanyang daughter. Yung daughter niya na may special needs, sasabi niya. Pero sa San Francisco pa lang, ay na-arrest siya. She Arrested was na siya this flagged time. down in San Francisco kasamang daughter niya. So kumbaga, it is the immigration authorities of America ang nag-arrest sa kanya. Kaya because hindi malinaw din ang dahilan, no? Pero ang sabi, ayon sa mga lumalabas sa mga kwento-kwento dito sa mga iba-ibang vlogs, no? Ay cancel daw kasi ang kanyang visa. Kung cancel ang kanyang visa, paano siya nakaalis? Paano siya nakalabas ng Pilipinas? May tumulong sa kanya. Yes, ako nga, alam mo, marami naglalaro sa utak ko. Forgive me, no, of what I'm thinking now. Basketball ba yan? Yung laro na yan? Kasi definitely, hindi ang kampo ni Duterte tutulong sa kanya this time. Yeah. Kasi syempre, nilaglag niya eh. Nilaglag niya kasama sila ka Leonardo, di ba? Nilaglag. So, ang iniisip ko, baka tinulungan siya ng Quadcom. Hindi ko alam ha, mga kaibigan. Dahil nagsalita siya? Oo, kasi nag-cooperate siya. Kasi ang sabi sa Quadcom, in fact, when they knew about her capture, nung nahuli siya dun sa Amerika, ang sabi nga ni Congressman Dan Fernandez, hindi man siya nabahala ha. Hindi siya nabahala kasi sabi niya, kumbaga tapos na naman yung kay Garma actually na interpolation sa kanya. But if needed, if there's some hearings na kakailanganin siya, pwede naman siya mag-usap via Zoom. So why is he so kampante with that statement, no? Parang hindi siya sabi na, ha? Di ba normally mas siya nakalipad siya
umalis siya. Paano mga hearings natin? Walang ganon. Kumbaga, so, but the Department of Justice, no, has coordinated already. Coordinated with the immigration, with the Philippine representatives, no, sa San Francisco, na kailangan ma-deport siya right away, forced deportation. So yun naman talaga, ang dalawang klase ng deportation yan yung forced deportation tsaka yung voluntary. Pero ito mangyayari sa kanya forced deportation because ang kanyang papeles ay hindi talaga pwede makapasok sa Amerika ayon sa immigration ng Amerika. So arrested siya kasi may kaso? No, wala naman siyang kaso actually. Kaya hindi rin talaga siya mahuli kung sakasakali na halimbawa valid ang visa niya. Ang worry ko lang dito, ang concern ko is that ang sabi ay invalid ang visa niya, cancel ang visa niya. Pero bakit nakaalis sa immigration? Yes. Unless malakas siya doon, naglagay. Pero alam naman niya na may risk din pagdating doon kasi hindi naman tulad ng immigration ng Philippines yan na maaring, alam mo na doktor or what. Pero sa Amerika, ibang batas sa Amerika. Hindi ka talaga makakalusot doon. Hindi ka gaya dito. Hindi gaya dito. Pero sabi nga na Attorney Bueno, may sariling vlog yan. He's a lawyer. Ang sabi niya, alam mo may cross-reference naman yan between ang client, halimbawa, at saka yung embassy, wherever, kung saan man ang yung port of origin, at saka yung pupunta mong may cross-reference yan bago ka kumuha ng plane ticket. Kung baka pagkuha ng plane ticket, makikita naman niya kasi may database yan machi-check yan ng agency kung ikaw ay makakalipad. Kung pwede, kasi sayang lang din yung pera mo na ibabayad, di ba? Kung alam nila na may problema sa iyong visa. The fact is, parang pinayagan. Ibig sabihin, okay naman yung visa. Go. Pero hindi siya nakalusot sa Amerika. Yun, i-deport siya. Ngayon, pagkatapos ng lahat ng mga isiniwalat niyang katotohanan o totoo man yan o hindi, saan ba papunta talaga lahat ng ito? I don't really know. I don't really know kasi ang dami na kasi na-involved. Every time we watch hearings, di ba? May mga lumilito ng mga bagong pangalan, ipapatawag, may mga bagong Ang statements. purpose ba dito ay para mapanagot o masira? Actually, ang sabi nila, para naman in aid of legislation ito. Actually, kapag yung exercise na ito, itong hearings na ito, definitely will really endure some kung sino may mga tinutumbok nila na may kasalanan. Like, especially Duterte, di ba? The former president, kasi siya ang tinuturo ng mastermind in conspiracy with these people kung bakit marami namatay, lalo sa EJK na issue on war on drugs, no? Kaya lang, sabi nga natin, they are not there naman to condemn or judge kasi ito ay inquiry lang naman ito Kaya nga parang diba, halimbawa may nasabi siyang pangalan, hindi naman pala talaga kasama. Yeah. Diba, parang kawawa naman yung taong hindi naman dapat masala sa pangalan, pero nasabing pangalan. Totoo yan, even in courts, di ba? Alam mo, pagalingan yan sa cross-examination. Yes. Pagalingan na abogado. Pero hindi nga yan, siya court hindi siya court. Diba? So, halimbawa, sinabing pangalan ni Michael Pangkoy. Diba? Halimbawa lang. Tapos victim of extrajudicial killing. Victim ba talaga? Tapos ang mga magulang niya, nag-iyak, seeking for justice. Tapos nasabi na hindi naman siya nanlaban. Kasi victim. Diba yung mga ganon? Pampano na example lang to. Tapos ituturo na because may utos si Duterte. May utos kasi si Duterte. Kaya lang ang problema kasi dito, yung utos ni Duterte ay ginamit naman nila sa maling pamamaraan. Kaya kawawa na si Pangkoy. Halimbawa lang. Pero, so yun, si Garmas. Yung mga auditions na kayo, ano masasabi nyo sa lahat ng mga bruhahan na nangyayari sa Senate at saka sa Congress? Lalo na dito sa EJK na to. Dami mga pangalan, pero saan papunta? Dalangin natin na pupuntahan nito ay isang magandang kinabukasan para sa lahat at para sa mga future generations. Marami namang batas, Chuck, na mapapa-strengthen or mga amendments sa ating mga batas na makakatulong na sa ating bansa eventually. Pero sana malagyan nila ng pangil. At sana yung batas na totoo, hindi lang nakasulat, sana ginagawa. Ayan. Yun ang maganda dyan. Okay? Well, you know. Knock knock. Who's there? Garma. Garma who? Garma. Okay, next po. Knock-knock? Knock-knock din. Knock-knock. Who's there? Garma. Garma who? Naku, napakasama mo talaga ugali mo, Pangkoy. Bakit? Magagarma ka rin. And Garma is real.
It's digital. Kaya po mga opinion ng entry nyo. Entry! Entry ngayon. Diretso na tayo sa Little Biz ng Showbiz. Diyos ko, hindi ko alam kung paano nakakangiti pa ako ngayon. Pero Diyos ko, pag-uusapan natin, syempre, ang ating mahal na, syempre, the queen of all media, na si Chris Aquino, nababalita na the past days na she's in isolation. She's confined now sa Makati Medical Center. Tapos, kumbaga, maraming doctors ang nag-attend sa kanya. Diyos ko, everybody's putting suero, wherever, sa kanyang mga kamay niya. Kasi nga, parang she's really feeling so much discomfort. Lumala siya bigla. Parang lumalala ang dating. Hindi kaya dahil Lumalala sobrang ang dating. dumami yung mga tao kasama niya dito sa Pilipinas, masyado siya nagpaka-stress, nagpaka-pressure, at Di ba? binalik niya yung mga normal niyang buhay na dapat hindi pa. Alam mo, totoo ka. You're right. Alam mo kasi, di ba, minsan akala natin we're okay. Lalo pag may mga karamdaman tulad ng kay Chris. These are not the regular sicknesses. Ito yung mga serious na mga, at saka napakamahal na medication. Pangmayaman. Pangmayaman talaga, my God. Kung ako yun, Diyos ko, first day pa lang, tigok na ako. Siya, oo. At saka yung pagkatigok ko na first year, na first day pagkatigok ko, hindi na ako mailabas kasi wala kami pambayad sa ospital. Mabuti siya, she's endured the 2 years She's na really- in America. She's a fighter. She's a fighter. At saka mabuti na lang, thank God, at meron siyang resources. Yeah. Kasi kung hindi, matagal na siyang matutulad sa mga marami sa atin. Eh, di ba meron siyang plano for a show or something weird? Yeah. Ano? Actually, nag-usap na sila, they had a concept na ayaw pa nga niya i-share Kanang concept lang ni Darla Soler. Darla, at saka si Jasmine Paliera Ignacio, ang aking anak-anakan na executive producer dati ni Kuya Boy sa kanyang show. May show silang gagawin. Actually, very soon dapat yan Pero ngayon, medyo naka-hold muna, naka-standby because si Chris is really being observed in the hospital. At saka hindi siya pwedeng madalaw ng kanyang mga friends and relatives because talagang in isolation siya. Wala na raw siyang panlabang virus sa katawan para kontrahin ang anumang pumasok sa kanya na Sana mga hindi totoo yun na yun. Oo nga Sana Pero hindi nandun totoo. sa kanyang vlog. Yeah. That was the last vlog yata ni Chris na nabasa ko. Tapos sabi nga nila, 'di ba, lahat ng mga, 'di ba, mga major na mga sakit niya, kailangan niya ng mga blood test na doon, tapos ang mga suero na normally daw sabi sa Amerika ng ibang mga friends natin, mga doctors din. At saka napanood ko kay Christopher Min, may nakausap niya siyang friends doon, yung mga medical practitioners sa Amerika, na normally pag nagsuero yan, parang isa-isa lang yan by the bedside or what. Pero yung sa kanya ngayon, lima-lima at hindi mahanap yung kanyang veins kasi, di ba, ang payat na ni Chris, tsaka ang nipis ng kanyang mga veins, kaya hindi makita kung saan, kaya namamaga na yung mga kamay niya. So, ang hiling talaga ng lahat, no, at lalo na ni Chris, no, before she got into the isolation room, na ipagdasal siya. At the end of it all talaga, dasal ang pinakamabisang pwede nating ibigay. Lalo Yun lang. hindi naman natin siya nakakasama, hindi natin siya nakakausap. But the prayer really can move mountains. At Yes, totoo. the power of prayer at saka yung mga tinatawag nila mga prayer warriors. At saka sana ako lang ang gusto ko lang sana may malaman din ni Chris, no, na sana kapag medyo umokay na siya, pahinga ka muna, Day. Pahinga ka Hanggang sa muna. yung recovery Yeah. na talagang total. Tumigil ka muna sa pakipag-etyosan dyan sa kung sino-sino mga kaibigan mo sa kapaligiran na akala mo. Siyempre, alam natin na miss mo rin sila. You don't plan first for anything. Magpagaling ka muna totally. Kasi yung bakit? Kasi, siyempre, nag-entertain ka ng stress, nag-entertain ka ng pressure, you overthink, di ba? Huwag muna. Tsaka yung virus is nice. Oo. All around dyan Diyos ko, especially in our country na ang pollution is just Yes. like, you know what? Oh, ang hirap. Oo, Miss Chris, alam mo, marami nagmamahal sa'yo at isa kami sa mga nagmamahal sa'yo. Sana gumaling ka na ng tuluyan bago ang lahat ng mga planong gusto mong gawin para sa karir na meron tayo. Kaya panay nga pasasalamat sa mga doctors niya 5 yata, 6 plus Dr. Mike Padlan, Of ang course, alleged boyfriend niya, yes. di ba? Oo. Actually, huwag na muna kaya. Tsaka
Ano yan, Chris? Yung love na yan. Well, saka siyempre, desisyon niya rin pa rin yan na kung sa tingin niya nakakatulong at lumalakas siya, bakit Bagay. hindi. Pero ang pinaka-importante ay gumaling na muna talaga siya ng total healing. Oo, total healing. Kasi bakit? Ang daming, sabi nga nila pag maraming nagdadasal, ay mas Yeah, prayer warriors. Oo, Kayo mga prayer OT warriors. chance. Ako, isama natin sa dasal natin. Libre lang naman yan. Yes, mas Huwag madali. Huwag mas natin madali. pagkait. Mas madali daw marinig ng Diyos Kapag madami. Kapag maraming Yes. nagdadasal. Totoo. Pero kapag tapos naman ng dasal, Chris, behave ka naman muna. Napapagod yung mga tao sa dadasal sa iyo, dahil Si Pangoy na lang pagod na pagod na rin siya. Hindi may naknak pa nga ako, naknak! huwag muna. Ay, naku. Darla! Darla who? Darla kami pinili yun. Again? Oh my God. Last mo na yan. Nakakatawa. Ayun. Actually, mga kaibigan, kung narinig niyo yung knock-knock ni Pangkoy, alam mo, parang bang gusto ko nang mag-retire. Knock-knock. Uy, May knock-knock. Who's there? Ba't may knock-knock ang mukha mo? Literally yours, Alan. Literally yours, Alan. Personalan. Ang gwapo kayo ni Pangkoy. Oo. Sige. Kamis Chris Yes, Aquino, oo. naku, tsaka sa pamilya niya, patuloy lang tayong maniwala sa kapangyarihan ng pagdadasal. Na. Oo, ha? At saka sana maging behave ka na, dahil. Behave ka na. Na, yung susunod natin, dati magsing irog, na si Jam at si Miss Carla Estrada, eh medyo pinag-uusapan uli sila ngayon dahil itong ex-boyfriend ay Engaged na. to be married. Engaged na. Jam Ignacio. Jam Ignacio. Gwapo ha, gwapo. Tsaka si Bata. Carla naman maganda. Medyo Oo heavy. naman, bata Medyo naman heavy sila, lang. oo. Medyo heavy lang. Oh. Pero wala naman sa, maganda si Miss Carla. Si oo. Carla, oo. Tsaka ito nga si Jam, di ba matagal din sila mag-jowa. Pero at saka- hindi sila naging engage. Ito na bigla, ilang buwan lang all of a sila. sudden, All of a sudden, this year lang. may pinakita ng sing-sing agad. Yun nga yun nga medyo kinalungkot ng mga Carla fans, ng mga fans, no, na during the 4 or 5 years ata na magkarelasyon sila, he never proposed to her. Pero nakikita siya sa ibang mga parties, like even sa yung show na sa umaga noon, yung sa Magandang Buhay. Yung dati yung Diba yung show na, nandun si oo. Carla, oo. Si Carla, nandun pa siya kasama sa Juliana Magdangal and Well, they Melay. had their beautiful time together. Oo, mukhang nag-enjoy naman sila. At saka syempre, isa pang parang May-December affair din yan. Yes. Pero not that much, Not so much, Not so much. Hindi tulad ng kay Ai tsaka Yes, na 30 yes. years sa kalagwat. Dito kasi medyo hindi man ganun Tsaka na kalagwat. wala ka narinig kay Miss Carla after Wala the naman. breakup, no? Oo, parang tanggap naman They niya. broke up with decency and maturity. And dito nga, biglang naglalabasan, kahit hindi naman artista dito si Jam Ignacio, lumalabas na parang ditong sa engagement na pinangangalanda kanya sa social media na eto na, engaged na ako. Pero kasi nakita naman ni Carla, siguro pag gising na isang umaga, alam mo, tinignan niya, nandiyan pa rin naman yung sing-sing niya, na malaki, nandiyan pa rin mga alahas na, ibig sabihin, hindi naman siya siguro pahutot. Kasi hindi naman manghutot man siguro si Jam. Kumbaga, naging maganda naman ang kanilang breakup. Yeah. Kumbaga, it may be painful, pero tanggap nila, mabilis lang ka-move on. And Carla, even makita mo naman sa aura ni Yes. Carla, na para bang okay na. Tinatanong ng mga siya. netizens na bakit ba kailangan pang pangalandakan yung iyong engagement? Sa akin na okay lang naman, di ba? Pero you know, devil's advocate lang. Kasi siyempre, para sa isang lalaki ay mahalaga yun eh. Even sa babae, both of them, no, na nag-engage, no, siguro pinlano nila that, kasi minsan na nangyayari sa buhay ng tao na ikakasal ka. So you want to go to the cute process. Yes. Nag-engage, you yes, give a yes, ring, yes. something like that. Then go to, Yes, diba, yes. sa ceremony, one day, tsaka become a couple. Kumbaga, minsan lang kasi inahatid sa dambana ang Yes, isang babae. yes. Kaya ang babae, they really treasure that. Yes. Kumbaga, swerte na lang kung may ganyan. So, sabi ng mga iba na bakit nga raw ipinangalandakan pa, gusto nila eh. Hindi naman para saktan si Carla. Wala naman sa isip nila yun. I'm sure naman, they didn't even think about it at all. Iba lang talaga mag-isip yung iba mga netizens. Ang netizens na kasi, mag-1 plus 1 yan, magko-connect yan. Sino ba to si Jam? Ay, yan ang dating boyfriend ni Carla. Bakit si Carla hindi niyaya? Abay, natural. Marunong pa kayo kay Jam. Kung sino
yun ang napusuan niya. Sabi nga niya, this is the one. Eto na siya. Kumbaga ito nang hinahanap niya. Ano, pakialam natin, dapat dito ay matuwa na lang tayo pa sa kanila. Kumbaga, wala na namang bitterness kay Carla. Tapos na naman sila. Tsaka nag-enjoy naman si Carla during their time. Yes. And siya nga, wala tayong naririnig. Tayo pa ba magko-complain, di ba? Tapos kumalungkot na si Carla kasi wala na siyang show. Kasi di ba yung show niya, papalitan na siya ni Corina Corina Sanchez Sanchez, sa kanyang face-to-face. At saka mukhang abala na siya sa campaign. Campaign na naman. Last time campaign, hindi naman siya nanalo. She worked for si Yeda. Yeda Kettlestead Romualdez. Umalis din siya sa Tingog Party List. Ngayon, kakampaign na naman siya. Ano na yung kakampaign niya? Siya na mismo bang tatakbo? Baka tatakbo na siya or whatever. But at the end of it all, nasaktan siya, nagiwalay man sila, may bago ng pagmamahal si Jam Ignacio. Kaya I'm sure may darating na mas magandang buhay para kay Miss Carla. May advice ako sa iyo, Carla. Okay. Total maganda ka, diba? Diyos ko. Tsaka punong-puno ka pa ng mga alahas, may pera ka. Enjoy mo. Date. Huwag ka muna magseryoso. My gosh. Kumbaga, enjoy mo. Ako Kumbaga, naman, mga lost times mo, ibawiin mo muna yung kaligayahan. Kumbaga, tapos after that, pag okay ka na, start working again. Ako naman sa akin, unsolicited though, ihanda niya ang sarili niya sa isang taong nararapat para sa kanya. Para pag dumating, handa na siya. At saka marami kang mga anak, di ba? Mas maganda yun, nakafocus ka muna sa mga bata. Si Daniel, take care of him, take care of JC, yung iba pa mga anak. Di ba? Habang wala pa namang dumarating na special someone sa'yo, kumbaga, but you go out, di ba? It's not looking for date. Pero malay mo, baka one day makatisod ka dyan ng tunay na magmamahal sa'yo at hindi ka iwanan. Diyos ko, nakakaingit ka nga eh. Diyos ko, ganda-ganda mo. Kami yung mga bakla, oh. Diyos ko, umaasa lang. Tonto si Pangkoy, Talagang nag-reaction. Itong susunod natin pag-uusapan ay si Miss Daisy Romualdez. Si Mama D. Na umaasa din. Na sana magkaroon siya ng pagmamahal, na maramdaman niya yung pagmamahal na galing sa kanyang minahal na anak, na si Miss Tina Paner. Oo, sila ni Tina. Actually, nasusubaybayan ko yan, yung relasyon na mag-ina. Hindi naman may time na okay sila, may time na nagtatampo. Love-hate, no? Love-hate, no? Totoo yan. Kumbaga, si Mama Daisy naman, kilala niyo naman yan, she's really feisty. Feisty at saka mataray talaga, matapang. Pero, sa image niya na panlabas yun. Pero, wag mo siyang apihin. At makakatikim ka sa kanya. Amazona yan. Ikaw na ikaw, no? Hindi naman. I mean, ikaw na mas parang... malala siya. Mas malala si Mama Pero Deo. dahil magkaibigan kayo, parang you have that the same. Kasi sabi nila, pag sobra kang magalit, kasi sobra ka ring magmahal. Sobrang magmahal. Si Mama Daisy is a very loving mom, actually. I saw that maalaga yun sa kanilang mga anak. Pero iba lang talaga ang kanilang, iba ang mundo nila. At Tita Annabelle, di ba, paano protect sa kanilang mga anak. Kumbaga, sometimes people don't understand. Pero hindi natin sila pwedeng turuan kung paano palaki ng kanilang mga anak, ano relasyon magkaroon na meron sila. Pero alam ko yan na mahal naman siya ni Tina. Mahal siya ni Tina, ni Danita, at saka ni Carl. Tatlo yung anak niya eh. Si Carl, inaanak ko yan. Tapos si Danita, napanood ko interview niya kay Snooki Sir na kay anak nating Snooki. At sinabi nga niya na si Danita ang nag-aalaga sa kanya. Because si Carl has his own life now. May girlfriend, siyempre, nag-work din. Tapos si Tina naman ay matagal ng independent yan. Kailang andun yung apo niya na pinakamamahal niya. Pero ayon nga sa interview niya kay Snooki, parang 2 years na raw sila hindi nag-uusap ni Tina. Hindi na siya natawagan ni Tina, which hindi natin alam kung anong pinanggagalingan ng kung bakit hindi sila nagkukontakan. Pero nitong lately, may naayos kaming project may isa kaming concert, isang Valentine's show na gagawin sa Manila Hotel that would star, ang producer si Mama Daisy that would star Mark Bautista, si Sian Lim, Jano Gibbs, Tina Paner, and Dulce. So ando si Tina Paner. So syempre producer si Mama Daisy, imposible naman hindi sila makikita. At bakit pa niya, kung may galit siya sa anak niya, di ba? Di sana hindi na niya sinali sa show. Diba? Siguro normal lang na tampuhan itong sa kalamagina. Kaya, syempre, hindi mo mapigilan ang isang nanay to speak up
No, kung anong hindi niya Tsaka nagustuhan. pagkatao na niya yun, yung magsasabi siya ng kung ba, nagtatampo siya. Yeah. At kilala naman siya ng kanyang mga Outspoken anak. naman Oo. talaga siya eh. Kung ano, at kung ano yung talagang laman ng bawat katagang lumalabas sa kanyang bibig. Oo. Outspoken si Mama Daisy. And I'm sure, kita mo, sumagot ba si Tina? Di ba? Hindi naman. Kumbaga, kilala na niya mabuti ang kanyang ina. Kumbaga, pinababayaan na lang nila. And that should be the case. Yes. Yung ako, if you were to ask me, if I have a mother who's like that, alam mo, hindi ko siya babagain, hindi ko siya tatapatan. Pabayaan ko lang. Kasi normal yun, kahit medyo masakit man, pero I'm sure naman, nag-iingat din si Mama Daisy na sakta ng kanyang anak. Pero minsan nasasabi niya, it can hurt her Yes. now. Pero eventually, mawala naman yan eh. Kumbaga, respeto na lang sa magulang. At yun ang ginagawa ni Tina. Yun. Oo, yun ang ginagawa ni Tina. Patuloy Okay? tayong respetuhin ang nanay natin. Ako, dahil yun ang talaga isa sa mga biggest rules na meron tayo. Pero Mama Daisy, I love you. You're a wonderful friend. You're a She's a wonderful beautiful mother. soul, no? Yes, such a beautiful soul. Oh, yan ha. Yun. Wendell Soul. Wendell Alvarez kapatid na soul. Hindi kaluluwa, tao yun. Tao pa rin. Ano natin? Akin na nga yan. Just my God, Lala is dead. Ano ba ito? Yan, Mamu Bebo na. Yes, hand body wash. mga top to toe baby wash and hand and body wash. Ito mga favorite na ng mga OOTs natin ang Mamu Bebo. Order na uli dahil marami pa sila mga pamimigay for this Christmas especially Ayan. sa Lazada, sa Shopee, and of course sa TikTok. Mamu bango-bango. Bebo. Diba? Bango-bango. Mamu Bebo. Pero hindi ka kasi mabango. Ayan, no? Hindi, totoo. Wala yung chos, ha? May lumalabas siya. Mabango talaga. Dahil mabango ka sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, pindutin na yung subscribe button dyan para dumami na tayo lalo. Yes. Dahil At saka yung notification bell para updated sila sa ating mga palagi in-upload na dahil mga videos. madalas live din tayo at para Oo. makasama at makakuntahan natin sila. Dahil dyan, diretso na tayo sa Hula Bira! Ayun na yan! Diba? Pang plastic na tawa ko, ha? Mukhang hindi sila maging rofer ngayon na. Diyos ko, Sige, ibigay ko na to. ibigay Ibigay ko na to. natin. Sige. Hindi, kasi ito na, pinagkakaisahan daw itong actress comedian. Actress comedian. Actress comedian ito, very intelligent. Oo. Yan ang clue, ha? Intelligent, okay? O lahat naman ng mga komedyante na mga matatalino. Ito talaga may honor. Oh. Oo. Oh my God. Alam niyo na. Ayaw Ano, ko na sige, sabihin. tapos na tayo. Ayaw ko na sabihin. Di, itong komedyana na ito, na maganda siya, ay, di ba, madalas ito nag-host, kinukuha ang host, at saka mga, perform. May sarili siyang act. Oo. Pag pumunta sa mga provincial shows. Matalino, ganyan. sexy. Talino. Oo, she speaks her mind. Ang Yes, galing. yes. Talino. Diyos ko, matutuwa ka sa kanya. At saka very pleasant ang dating. Alam mo yan, hindi siya bastos, mag-perform, ganyan. Kahit komedyante, no? Ito na ngayon. Kaya lang, kahit masaya sa kanyang audience pero perform siya, alam mo, pinagkaisahan siya talaga ng mga promoters, no? Yung mga promoters, sila po nagdadala ng mga artist Yes, doon. yes, yes. Kung saan sa may invitation like kapistahan, anniversaries, mga whatever. Alam mo, hindi na siya kinukuha ngayon. Kasi, isinusumpa nila itong babae Bakit? ito. Isinusumpa nila. Alam mo kung bakit? Di ba kapag halimbawa dinala mo siya, halimbawa inimbitahan ba si Mayor, ikaw ang kinontak para kumuha ng mga artista at kinuha mo siya. Pagdating niya doon, behind your back, papasimple siya, binibigyan niya ng calling card si Mayor, tapos sabihin niya na kapag kailangan niyo ng mga artist, pwede mo kong kontakin. Mali. Oo. Diba? Kinuha ka lang eh. Okay lang yun, halimbawa, nagbigay ka ng calling card mo, wala namang problem dun eh. Kumbaga, wala lang sulutan. Kumbaga, pwedeng sabihin na, here's my card, if you need me. Kumbaga, sakali Of lang, course, personally, of course, diba? On whatever matter. Kumbaga, pwede mo ko tawagan. Pero hindi eh. Ang bilin niya is that, kung gusto niyong ma-artist, pwede kayong kumuha. I provide artists. Naalala ko tuloy yung kwento Ng kaibigan natin. ng kaibigan natin yung road manager ni Yes, oo. ni Yeng, no, na gano'n ang ginawa kaya nabwisit yung kaibigan natin sa kanya. Kaya nga eh. So ngayon, nagugulat kasi sila because hindi naman a year after, kapag may susunod na okasyon, na syempre, naka-contact. Oo, alam na updated eh. Every year, Updated. ganun yung date ng mga festivals Yeah. saka At mga saka fiesta. minsan di lang fiesta. During
during in a town, 'di ba? Minsan may mga other events, Christmas yes, events, may yes. mga Valentine Yes, shows. ganyan. yes. Hindi na siya kinokontak yung dating yung nag-invite, yung inatasan nila. Ay! Cut natin. Siya na. Oo. Okay. Hindi na siya kinokontak yung kumuha sa kanya doon sa artist. I-edit mo yan. And Pagod na nga talaga ako. Sige. Ayun, hindi na siya anak ng kinokontak. Ang kinokontak, yung artist na nadinala niya. Kumbaga nasulot na siya. Sulot At hindi na din. siyang ang naging biktima nito. Marami sila. Nag-usap-usap sila, nangyayari sa kanila. So ngayon, Hindi na nila kinukuha itong konti na artist na lang ito. ang mga projects niya. Wala nga yata na ako naririnig. Mukhang meron pa rin naman, pero siguro umonte dahil nga sa ugaling meron siya. Oo. Bad yun. Bad yun, lalo sa industriya natin. Even sa inyo rin mangyari, dinala mo lang siya, tapos an event later, hindi na ikaw ang kinontak, siya na. Kasi nga, Napaka-disrespectful ng mga oo, tao. alam mo alam para sa akin, sometimes yung decency is not about education. And It's not about even being, intellectual. yes, it's not being a cum laude, yeah. cum laude, o manya cum laude. Alam mo, wala dun eh. Hindi mo kailangan ng honor It's student ka. innate. And And- the gratitude that you have for the people who invited you. Yes, delikadesa, Delikadesa. di ba? Alam mo yon? Oo, kung nanonood ka sa atin ngayon, I guess you've learned your lessons. Hindi ka na masyado nakukuha eh. Kasi nga, napagkaisahan ka na nila. Dahil sa pangalan niya may S at saka sa apelyido niya. Oo, sabi ko nga, hindi kailan maging cum laude ka o summa cum laude ka eh. Alam mo na. Oh Oo. my gosh. For you to be decent. Yes. Diba? Yes. Ayan ha. Alam mo Yun. na. So sana nahulaan nyo kung sino man at kung mapanood man niya ito o may mga kaibigan siyang mapanood, sana ay mapagsabihan na minsan ay nagkakamali tayo na yun. Tapikin lang natin na may mali yun. Mali. Respeto, Mali talaga best. yan. Respeto. Ayan. Ayun na, mga kaibigan, yes! Yun! Marami Ay, pa- Friday ngayon, mag-ingat kayo ha, kasi sweldo ha. 15th. O mag-ingat yung mga sweldo. Baka mamaya, mahulog ang mga wallet ninyo, madukutan kayo, mag-ingat. Kasi, syempre, gimmick din. Yes, at Alam mo itreat na. nyo yung sarili ninyo, no? Ito po ang OOTD. Oras ng opinion. Talakayan at diskusyon. With my nanay na, ang ganda ng BI mo ngayon, Nay. Gusto ko siya. Gusto mo yun? May aral. Oo. We learn from it. Hindi ibig sabihin na i-crucify natin siya. May natutunan pa rin tayo sa kwentong yun. Nanay Jobert Socaldito. Thank you so much, anak ko, Direct Chops Manansala. And of course, thank you, Pangkoy, sa mga walang mga Nak. Diba? Kaya thank you very much sa inyong panunood at sana nag-enjoy kayo, ha? Yan ako, ang takeaway ko ngayong oras na ito, yun nga, sweldo ngayon, huwag niyo kakalimutan ng sarili ninyo. Kasi madalas kakatrabaho natin, nakalimutan natin ang sarili natin, itreat natin ang sarili natin and all. Nabuhay tayo sa mundong ito, hindi para magtrabaho. Nabuhay tayo para mabuhay ng tama at nagtatrabaho tayo para sumaya, hindi para magtrabaho lang. Huwag mong kakalimutan sa sarili mo. Self-love ang tawag doon. Patuloy tayo maniwala na tunay nga na mabait talaga ang Diyos, and to God be the glory. Ayun, di ba tulad ng sa blind item natin, kasi sabi ko nga, ikaw ay binigyan ng hanap buhay, binigyan ka ng tulong, kinuha ka para syempre to be part of a beautiful event. Sana naman ay suklian mo rin na kabutihan yung mga taong kumuha sa iyo. Hindi yung patalikod ay nanakawan mo sila ng trabaho. Okay? Sana natauhan ka na. Paano? Kailang hindi ko malaman yung sagot niya kasi hindi ko na siya napapanood eh. Di ba, Ale? Magkikata kayo Okay. na. Yun! Bye! Sa We mga love nanood you. ngayon, maraming salamat to OT John Sita Presi. Uy, thank you so much. Oh. God bless everyone. Pangkoy! Guys, sweldo ngayon. Oo nga pala, gusto ko lang batiin si Daddy Ramon Revilla in heaven. Aking mahal na Daddy Ramon, I love you. I Yeah. miss you. Bye! Silang maghatid sa atin